Cabanag Jana May. I'm Casey Perez. And I'm Sophia Bianca Balbuena. And we are conducting a study about social planning. Social planning is a process that aims to address social issues and improve the well-being of individuals and communities. It involves assessing social needs, developing policies and programs, and implementing solutions to address those needs. This process requires collaboration among individuals, organizations, and government entities to identify, analyze, and respond to social changes. Think of social planning like a roadmap for creating positive social change. It's a deliberate and systematic approach to addressing social problems like poverty, inequality, and access to healthcare. Social planning considers the needs and perspectives of all stakeholders, including community members, policymakers, and service providers. Effective social planning involves several key principles, including community participation, involving community members in the planning process to ensure their needs and concerns are addressed. Evidence-based decision-making, using data and research to inform policy and program development. Collaboration and partnerships, working with diverse stakeholders and to leverage resources and expertise. And lastly, sustainability and flexibility, developing solutions that are adaptable to changing circumstances and can be sustained over time. I'm Architect John Santilla. We are under from the provincial government of Palawan. Yung office namin is mandated to assess and formulate mga long-term plans natin dito sa provincial government ng Palawan. Gagaya ng sa pag-review and validate ng mga CLUP sa mga munisipyo. And also dito sa atin sa framework natin, tinatawag natin Provincial Development and Physical Framework Plan. Kumbaga ito yung pinaka-bible ng province patungo sa development. Kumbaga meron tayong mga blueprint na para sinusundan natin, para may tayong directions. Actually, bago lang last year lang ako dito eh. Pero kasi kami from RA 7160 sa local government unit, yung office talaga namin kumbaga essential siya sa isang government na dapat merong planning. We ask them further questions about their agency, how they plan, and how they implement their plans. Sa land use plan natin, doon na kung ano ba talaga yung gamit ng lupa natin. So, doon na-determine yung sa settlement, kasama yung mga kabahay natin, saan natin pinulokit yung mga commercial areas, industrial areas, yung mga hazardous areas natin, saan natin siya ilalagay. Kumbaga, well-planned siya. Sa settlements, minsan, nakakonvert yung mga ibang areas dito settlements. May mga informal settlers na nag-occupy dito. Siyempre, kailangan natin protektahan. Kaya yung dito sa office namin, nakapag-formulate din kami ng mga policies na ina-adapt din ng sanggunian para kung ano yung mga polisiya na dapat yun upang mas mapangalagaan natin ang ating kalikasan. Yung sa production land policies naman, dito napapaloob yung saan natin yung mga mineral lands natin. Yes, mga natural resources na natin nagagamit for productions. Dito yung sa agricultural, sa mga livestock and poultries. Nakalagay rin siya doon. Yung mga policies, strategies natin kung ano yung dapat gawin upang malibas na maprotektahan is para ma-develop natin kasi dito sa production policies, kumbaga meron tayong isang part na pinipreserve natin yun, which is the protection. Dito sa production naman is for sustainable development. Kumbaga, paano natin may sustain yung sinasabi ko kanina na settlement, which is yung ngayon sa mga kabahayan natin, sa commercials natin. Kumbaga, saan tayo kukuha ng makakain natin. And also, meron sa pang-apat naman is sa infrastructure policy areas. Dito sa infrastructure policies or policy area, dito natin dinidetermine yung mga infrastructure development natin. Gaya ng kalsada, tulay, mga social buildings natin. For example,
mga drug rehabilitation facilities natin, na-need natin ng ano. Pero before kami makapag-come up doon, meron pa tayong mga ginagawa mga sectoral studies na ginagawa namin dito. Mga isa sa mga best practices namin dito sa office namin is nagko-consult kami sa public. Hindi lang siya basta requirement, kundi talagang ginagawa din talaga namin. Bago namin mapaprubahan yung PDPF itong long-term plan is kailangan tumanin sa public consultation kung ano pa talagang gusto nilang mangyari. Hindi yung gusto namin mangyari para sa Palawan. So nagkakanta kami na natatag namin na goal achievement matrix. Sa goal achievement matrix, medyo madugo siya, hindi ko lang masyadong ma-elaborate sa inyo. Pero doon madidetermine natin kung ano ba talaga ang mas kailangan ng tao. It is urgent, necessary, essential, or kailangan i-defer muna yung projects. From there, meron tayong, let's say 20, meron talaga tayong every year, meron talaga tayong 20% development fund, 20 years development fund. Yung 20 years development fund na to, doon na nakakuha yung mga projects natin na yun talaga, sigurado mapupunduhan. Siguro isa sa mga challenges talaga ay ano ba Diyos? Hindi usually talaga. Usually nga, siyempre para ma-realize itong mga plano namin na na-discuss ko sa inyo, siyempre, isa sa pinaka-problema talaga yung isang talaga. Ano sa tingin niyo? Budget. Dahil nga short sa budget, nagpa-prioritize na lang. Ayun isa sa strategy ng provincial government dito sa office namin. Dahil nga kulang yung budget namin, nagpa-prioritize ka na. Ano ba talaga mas urgent? Ano ba mas urgent natin na dapat tuunan ng pansin? So, ang isa sa mga, ano yung sabi? Pinakamatagumpay po niya. Matagumpay na nangyari sa provincial government. Actually, sa pamumuno siguro yung ating butihing government, siguro ang isa sa pinakanan talaga is talagang good governance. Kumbaga, itong good governance, hindi lang ito siya basta kumbaga, dahil sa kanyang magandang sa maayos na pamumuno na sa tamang proseso, nasama sa tamang proseso, nagkakaroon din ng domino effect. Kumbaga, kabutihan pa lahat ang kanyang ang layunin talaga ng kanyang pamumuno. Kumbaga, kagaya nito, ang isa sa mga siguro mga isang success na talaga nagawa ng agency ng provincial government with the help of PPDO. Kasi yung office namin na nanguna sa pagkakaroon ng stakeholders congress in the environment. From there, doon, tinipo namin lahat ng mga stakeholders na may say sa pagmimina sa Palawan. Lahat ng, kumbaga, yun, part din ng good governance ni Governor yun. Hindi lang ito basta, hindi, para mapag-usapan ng mga yes, kung ano ba talaga ang mas dapat gawin. Dahil nga dyan, kung mapapansin nyo, yun, video mo na lang yun. Yan. Isa sa magandang nangyari during ng time ng mining summit. Ito, nagkaroon ng declaration of commitment. Kumbaga, tinanong kung sino ba. Hindi ko na maalala kung nasa 80 plus yung majority, 87%. Ang majority na nag-declare na parang ayaw nila ng pagmimina sa Balaban. Kaya nagkaroon ng moratorium.